nga ba eh. Bango talaga yung babae sa panaginip mo. Kuya, nagain na ako. Kain na tayo. Sunod ka na, ha? Sa unang tingin, marami ang natatawa kapag nakikita silang magkasama. Isang magandang babae at isang lalaking kulang sa tangkad. Sino ang mag-aakalang maaaring magkaibigan, magkatuluyan at magkapamilya? Ang isang ordinaryong babae at isang unano. Mga kapuso, tungayan po natin ang kwento ng pag-iibigan ni na Edward at Cheryl Vito. Pasensya ka na muna dyan, ha. Alam ko kulang pa yan, pero huwag kang mag-alala. Sa susunod na sweldo ko, mababayaran mo na ng buo yung tuition mo. Kuya, salamat, ha. Kuya? Oh, napadalaw ka. Sorry, hindi mo na ako nakapag-text. Good morning po. Good morning din. Alika, kain muna tayo. Ay, salamat po. Hindi naman po ako tatagal. Ganun ba? Oh. Kuya, una na kami. Kita na lang tayo mamaya, ha? Sige. Sige po. Sige, bye-bye. Ingat kayo, ha. Panganay sa 5 magkakapatid si Edward. Bagamat kapos sa laki, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya. Kabilang na dito ang pagpapaaral sa kapatid na si Rhea. Thank you! Teka, bakit ito lang? Eh, di ba sabi mo sa akin, buo yung ibibigay mo sa akin ngayon? Paano ko mabibili yung cellphone na gusto ko? Sa susunod na lang. Kasi kailangan magbayad ng tuition ng kapatid ko ngayon, eh. Eh, parati ka naman ganyan eh. Lagi na lang huli ako sa priorities mo. Kakatampo ka. Huwag ka na magtampo. Promise ko sa'yo, iipunin ko lahat ng tip ko ngayong linggo na to para mabili mo yung cellphone gusto mo. Talaga? Wow! Love na love mo ko talaga, no? Kahit ang dami-dami mo lipsticks. Ayan. Naku, thank you, ha. Pero, sige, hinihintay na ako ng mga friends ko. Okay lang ba mauna na ako? Sama na lang kita. Ay, hindi. Huwag na. Okay lang. Kasi mamadali rin ako, eh, ha? Bye! Ingat ka. Tol, klase talaga yung girlfriend mo. Ang bilis sumarangkada. Okay, nakuha ng gusto niya eh. Ito naman si Edward, parang bago sa shota niya. Hindi kasi seryosohin nun. Alam mo kung ako sa'yo, hahanap na lang ako ng kasinlit mo. Yun ang bagay sa'yo. Wala namang ganyanan, Tol. Kuya, nandiyan ka na pala. Oh, gising ka pa? Madaling araw na. Kasi kuya, exams na namin mamaya. Isayang naman yung pinagpapaguran mo. Kung di ko susuklian ng matataas na grades, di ba? Naks, parang totoo ah. Nga pala, bakit nga pala biglang napasugod kanina si Cheryl? Ay, naku. Ayun, nag-e-emote. Kasi aalis na yung boyfriend niya papuntang Amerika. Kaya naman pala, kawawa naman si Cheryl. Anong ginawa mo? Pinayuhan mo ba siya, ha? Okay na ba siya? Nung maghiwalay kayo? Dami pa naman magagandang chicks doon. Sigurado akong lalo siyang magiging malungkot kapag nakahanap na ng iba yung boyfriend niya. Sandali lang. Bakit yata masyado ka naging concern kay Cheryl niyan? Type mo siya, no? Hindi, oh. Ang ibig kong sabihin, kaibigan mo siya, kaya Ay, naku, dapat... kuya. May style ka pa eh. Ayan, no, nagbablush ka na ng... Ay, tingnan mo. Crush mo siya, no? Sabagay, okay lang naman yun eh.
wala naman height sa pag-ibig, di ba? Kapag mahal niyong isa't isa, pantay na rin yun. Pia, may girlfriend na ako eh. Sino? Si Vivian? Ay naku kuya, wala akong tiwala sa babaeng yun, no? Pustahan tayo. 100%. Lolokohin ka lang ng babaeng yun. Sobra ka naman. Hindi naman siguro. Ay nako, wish ko lang. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ano ba ang pagkain dyan? Adobo. Gusto mo, pagayin kita. Sige. Sige, sige lang ha. Ay, kapagod. Edward, tulala ka na naman. Siguro, si Bibi na naman nasa loob ng utak mo, no? Alam mo, tutusin, hayaan mo na yun. Alam mo, ba't di ka na kasi maghanap ng midget na katulad mo? Yun na lang yung girlfriend mo. Alam mo, tingin ko kasi, hindi kasi seryosohin ng Bibi na yun eh. Unang-una, kung midget ang girlfriend mo, wala ka na magiging kaagaw sa kanya. Ay, isa pa. Di ba nagka-girlfriend ka na ng midget? Hindi na lang yun ang hanapin mo. Kahit anong mangyari, pare. Hindi ako mag-aasawa ng katulad ko. Dahil kung parehas kaming maliit, sigurado ako, maliit din ang magiging anak namin. Ayaw kong pagdaanan ng magiging anak ko ang lahat ng hirap at panglalait na dinanas ko. Edward, magkaibigan tayo. Kahit sino dyan, irereto ko sa'yo. Matangkad, maganda. Pero hindi ko gagawin yun. Dahil alam ko lang masasaktan ka. Ba't mo na lang kasi tanggapin? Dahil maliit ka, maliit na babae din nakatakda sa buhay mo. Hihira naman eh. Samahan mo nga ako dun. Ika na. Saan tayo pupunta? Basta sumama ka sa akin. Bahala. Ano ba talagang balak mong gawin? Gusto mo pala mag-disco, pati na lang tayo doon sa bar natin. Pare, ayoko mag-disco. Madalas lang kasing tumamay dito si Vivian eh. Pare, ayun. Nandun siya. Halika. Vivian! Pwede ba tayo mag-usap? Sino ka ba? Di ba nakikitang nagsasayaw kami? Para shoota ko yung kasayaw mo. Pare, hindi kami naghahanap ng girl. Gusto lang makausap ng kaibigan kong girlfriend niya. Wala naman siguro masama doon, di ba? Teka, bakit mo ba ako gusto kausapin? At ano? Sinasabi mo, girlfriend mo ako? Pare, ako ang syota ni Vivian. Kaya kung sino ka man, mabuti pang malis ka na. Tsaka hindi ako pumapatol sa bata. Pare, payong kaibigan lang. Sa susunod, humanap ka ng babaeng babagay sa'yo. Kung kaparehas mo na ano rin. Tarantado ka! Tama na. Saan tayo dito? Gago! Gago mo ako! Edward, sandali lang. Dapat tayo di mo na ako inawat eh! Kita mo? Tawad mo ako! Ano? Ba't mo hininto? Sensya na po ah. Tuloyan mo na ako! Gusto ko nang maulang paghihirap ko! Edward! Ano? Pandarin mo yan! Pandarin mo sa akin! Patayin mo na ako! Edward, tama na. Gusto ko na mamatay! Edward. Patayin mo na Edward, ako! tama na. Tama na, Edward. Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Edward, tama na, Edward. Ha? Tama na. Tama na. Ayoko nang mabuhay, pare! Ayoko nang mabuhay! Ayoko nang mabuhay! Ayoko nang mabuhay! Labis na dinamdam ni Edward ang mga pangyayari. Sinisi niya ang sarili
dahil nabulag siya sa pagmamahal niya kay Vivian. Ilang gabi ka nang umiinom. May problema ba? Alam mo, kuya, minsan talaga dumarating sa buhay natin na magkakamali tayo sa pagpili ng taong mamahalin natin. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mong lunurin ang sarili mo sa alak. Kaya dapat, maghanap tayo ng kajamming. Correct! Naku, isama niyo ako dyan. Inuman ba? At saka nakuha ko ni Edward. Kalimutan ko na yung babae yun. Maraming mas maganda dyan sa tabi-tabi. Salamat sa inyong dalawa. Pero, hindi na kasi ako naniniwala na may babaeng magpapatol at magsiseryoso sa akin eh. Alam mo, kuya, pareho lang tayo ng kapalaran eh. Ikaw, niloko ka ng girlfriend mo. Ako naman, iniwan naman ako ng boyfriend ko. Kaya ay nako, ituloy na lang natin tong inuman na to, okay? Correct! Toast! Toast! Mula ng gabing iyon, nagkalapit ang loob nina Edward at Cheryl. Nabuo ang isang pagkakaibigang hindi magtatagal ay mauuwi sa isang mas malalim na unawaan. O, dandahan ha. Malapit na tayo. Ano ba kasi to? Bakit may ganito pang factor? O sige, tanggalin mo na yung piring mo. Okay na? Okay na. Oh my God! Ang sweet mo naman! Happy first month, Sari. Para sa'yo. Happy first month, Sari. Hindi ko alam na ganito ka romantic. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. Ayan, dito na ako. Halika, pasok ka na sa loob. Papakilala kita sa mga magulang ko. Gusto ko sana pero saka na lang. Kailangan ko kasi ng sapat na panahon at lakas ng loob para sa pagharap ko sa parents mo. Bakit naman? Kasi naiilang ako eh. At saka parang nangliliit ako eh. Wow, nanliliit ka pa sa lagay mong yan, ha? Hindi, joke lang. O sige, hindi na nga kita pipilitin ko ay mo pumasok. Sa susunod na lang, ha? Sige. Ingat ka. Sige, pasok ka na. Sige, mauna ka na. Okay lang? O, sige. Bye-bye. Bye-bye. Ganun ka na ba ka-desperada? Ang daming naliligaw sa'yo. Bakit sa una-ano ka pa pumatol? Tama na yan. Pwede mo naman kausapin ng mahinawan ng anak natin, ah. I'm sorry po. Alam ko hindi niyo ako maintindihan. Pero hindi niyo pa kilala si Edward, kaya hindi niyo siya dapat husgahan. Hindi siya singliit ng tingin niyo sa kanya. Ako naman, oh. Pabayaan mo na siya. Rhea? Rhea, sandali. Parang napapansin ko nung mga nakaraang araw, malamig yung pakitungo mo sa akin. Iniiwasan mo ba ako? May problema ba? Matagal na tayong magkaibigan. Alam ko kung gaano ka nasaktan sa paghihiwalay niyo ng boyfriend mo. Pero, huwag mo naman sanang gamitin ng kapatid ko. Para lang takasan yung lungkot na nararamdaman mo. Huwag mo siyang gawing panakip butas.
Hindi ko ginagamit si Edward. Kung ganun, iwasan mo siya. Huwag mong paasahin ang kuya ko sa wala. Minsan na siyang nasaktan. Kaya tama na yun. Wala akong intensyon na saktan ng kuya mo. Oo, aaminin ko. Noong una parang wala lang sa akin ang lahat. Trip-trip lang. Curious ako kung anong pakiramdam na magkaroon ng boyfriend na katulad niya. Hindi ako seryoso. Pero Rhea, maniwala ka sa akin. Hindi mahirap mahalin ang kuya mo. Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang kauna-unahang taong naisip ko na makakaunawa sa amin. Ba't parang ngayon hinuhusgahan mo pa ako? Kung hindi ka naniniwala na mahal ko ang kuya mo, wala na akong magagawa. Labis na nasaktan si Cheryl sa sinabi ng kaibigan. Dahil dito, nagkaroon sila ng tampuhan ni Rhea. Busy ba? Medyo po. That's sorry, hindi po ako nakasabay mag-dinner, ha? Busog pa po ako, eh. Dati-rati, umuupo ka sa mesa kahit busog ka. Nakikipagkwentuhan ka sa mami mo, sa mga kapatid mo. Malapit na rin po kasi yung exam, kaya kailangan ko pong mag-review. Si Edward ba ang dahilan ng pananahimik mo these days? Kilala kita. Gaano man kahirap ang pag-aaral mo, hindi mo problema. Anak, hindi naman ako tututol eh. Kung sino man ang lalaking magustuhan mo. Basta tsakin mo lang sa akin na maalagaan ka niya mabuti, mamahalin ka niya, at maging isang responsable siyang anak. Yun lang. Ayos na sa akin yun. Salamat, Dad. Pero kahit mahal ko si Edward, natatakot po ako sa pwedeng mangyari sa amin. Natatakot din po ako kay Mami. Dahil alam kong ayaw niya si Edward para sa akin. Anak, nasa kamay mo ang desisyon mo. Kung magpapadala ka sa takot o ipaglalaban mo ang pag-ibig mo. Ano mo na maging desisyon mo, mananatiling buo ang pagsuporta at pagmamahal ko sa'yo. Salamat. Dahil sa suporta ng ama, naibsan ang pag-aalala ni Cheryl. Edward! Edward! Napasugod ka. Mukhang bitbit mo na lahat ng gamit mo, ah. Saan ka magbabakasyon? Hindi na ako makakauwi sa amin. Ha? Bakit? Buntis ako. Kumpirmang nagdadalang tao nga si Cheryl. Hindi na ito muling umuwi sa kanila dahil sa matinding takot sa ina. Tuluyan na siyang nakisama kay Edward hanggang sa lumaki na ang kanyang tiyan. Samantala si Edward naman ang labis na nabahala sa kalagayan ni Cheryl. Pare, dalawang iced tea. Pare, si Cheryl at Bumbuan. Congrats, pare! Magiging tatay ka na. Eh, kailan ba ang kasal? Hindi ko nga alam eh. Gustuin ko man. Wala akong sapat na pera para magpakasal kami. Pero hindi yun ang problema ko eh. Sigurado mapapatay ako ng mami niya kapag nalaman ang kalagayan ni Cheryl. Eh, ba't di niyo pa alam sa kanila? Habang maaga pa, oh. Oo nga naman, Edward. Bakit hindi ka pa proud na magiging tatay ka na? Dapat nga ipagmalaki mo na kahit ganyan kakaliit, nakakabuo ng bata. Oo, baka naman natatakot ka na baka maging katulad mo magiging anak nyo. Ano ba talagang problema mo? Wala ka namang alam pakasalin kundi ako!
magbigon. Wala naman masama sa sinabi ko ah. Halika na. Sit na ko! Ako na patulan. Ate kong pare! Customer ka doon, oh. Tama na yan, tama na yan. Halika. Bakit? May dumi ba ako sa muka? O pumapangit na ba ako dahil sa pagbubuntis? Shane, mahal mo ba ako talaga? Ano ba namang klaseng tanong yan? Wala lang. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na magkasama na tayo at magkakaanak na tayo. At ilang buwan na lang, magiging magulang na tayo. Nakakatakot, no? Ang ibig kong sabihin, paano kung magkaanak na tayo ng katulad ko? Tutuksuin din siya ng kapwa niya bata. Ayokong maranasan niya ang lahat na panlalait na pangungutya ng dinanas ko. Naiintindihan kita. Pero paano kung katulad mo nga ang maging anak natin? Hindi mo ba siya matatanggap? Hindi mo ba siya mamahalin? Edward, maliit man o malaki, anak pa rin natin siya. Bigay siya sa atin ng langit. At bilang magulang niya, dapat mahalin natin siya ng buong buo. Katulad ng pagmamahal na binigay ko sa'yo. Salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Rhea, bakit? Cheryl, sorry. Noong una, ako pa yung tumutukso kay Kuya para ligawan ka. Pero nung makita ko kung paano masaktan si Kuya kay Vivian, nasaktan din ako eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para hindi siya ulit masaktan. Kaya nung nalaman ko na nagkakamabutihan na kayo, natakot ako. Natakot ako kasi baka saktan mo rin siya eh. Rhea, mahal ko ang kuya mo. Mahal ko si Edward. Alam ko. Nakikita ko naman eh. Kaya siguro umiyak ako ngayon kasi finally nakakita na rin ang kuya ko na tunay na magmamahal sa kanya. Ang swerte ni Kuya Edward sa'yo. Maswerte din ako kay Edward. Dahil nakakita ako ng isang lalaking responsable at tapat magmahal. Tuluyan na ring nagkaayos sina Cheryl at Rhea. Halos kasabay nito, naglakas loob na ring humarap ang magkasintahan sa mga magulang ni Cheryl. Upo ka. Dad, I'm sorry. Binigo po kita. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami, Dad. Alam po namin kung gaano po kayo namin nasaktan. Kaya po kami nandito para humingi ng sura sa inyo ni Mami.
Nandyan na yan eh. Magalit man ako, wala tayong magagawa kundi tanggapin ang lahat. Alam mo ba, nang umalis ka, walang gabing hindi umiiyak ang mami mo. Kaya, hindi natin siya masisisi kung hanggang ngayon eh, hindi pa niya matanggap ang lahat. Dad, sorry. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo ni Mami. Alam ko yun eh. Pero ibigay na lang natin sa kanya yung panahong kailangan niya para matanggap niya ang lahat. Pero palagay ko, mas madali niyang matatanggap kung maayos niyong maaga ang kasal niyo bago kayo humarap sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng paraan para maikasal kami agad. Salamat, Edward. Alam ko hindi ako mabibigo sa iyo eh. Oh, teka, alam niyo na ba kung lalaki o babae itong magiging apo ko? Ha? Siyempre excited ako. First time magiging lolo ako. Dad, lalaki po. Talaga? Opo. Aba! Medyo gumagalaw dito, anak. Oh. Oo nga po. Medyo malikot nga po. Nalikot ah. Makulit ata itong magiging apo. Dahil sa kakapusan sa pera, hindi agad nakapagpakasal sina Edward at Cheryl. Hanggang sa... Cheryl! Anong ginagawa mo dyan? Ba't ka may dugo? Manganganak ka na! Manganganak ka na nga! Manganganak ka! Ria! Halika nga dito! Bilisan mo! Yeah! Cheryl, manganganak ka na! Halika natin sa ospital! Bilisan mo! Tuwa ni na Edward at Cheryl nang lumabas na normal. Ang kanilang panganay na si Michael. Manang-manas tatay. Ay, tumatawa pa ako. Tingnan mo nga. Para naman sa akin nagmana. Pareho kami ng ilong tsaka ng mata, no, baby. Oh, Edward, bakit? Wala lang. Hindi ko kasi may paliwanag ang sobrang kasayahan ko. Mabuti na lang. Normal na lumabas ang anak natin. Edward. Seryoso ako. Masaya ako dahil hindi sa akin nagmana ang bata. Edward, paano kung yung susunod nating anak magmana sa'yo? Ibig sabihin ba nun hindi mo siya matatanggap? Sir, ma'am, it's for you. Okay. Edward. Nabuntis ako ng boyfriend ko eh. Kaya lang naduwag siya sa responsibilidad. Kaya ayaw niyang panagutan tong dinadala ko. Sige, maupo ka muna din. Salamat ha. Paano ka ngayon? Ang baby mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman to ipaaako sa'yo eh. Pasensya ka na. Edward, wala lang ako malapitan. May itutulong ba ako sa'yo? Naisip kong umuwi na lang ako ng probinsya. Pero Edward, wala akong pamasahe. May 1,000 ako dito. Kasi na ba yan? Kung kulang pa, pwede akong hiram kay boss. Sobra na, Edward. Salamat, ha? Maraming salamat. Pasensya ka na kung sa kabila ng
panloloko ko sa'yo. Ito, tinutulungan mo pa rin ako. Ngayon, alam ko na wala sa itsura ang susukat ng pagmamahal. Hindi sa maliit o sa matangkad. Nandito. At marami ka nun. Sorry kung hindi ko naisip yun noon. Patawarin mo ko. Naiintindihan kita. Maraming salamat, Edward. Naku, ang baby ko, nag-iisa. O sige na, marami pa akong gagawin. O sige, bye-bye. Sino ba yung kausap mo, ha? Pati hindi mo man lang samahan yung anak mo. Ah, wala, tumawag yung ex-boyfriend ko. Nabalita niya kasi kakasal na ako. Sinabi mo ba sa kanya kung anong itsura ng mapapangasawa mo? Ha? Kailangan pa ba yon? Alam mo, hindi naman importante sa akin kung anong itsura at kung sino mapapangasawa ko. Ang importante sa akin, mahal ko ang mapapangasawa ko. Alam mo, nung pumayag akong sumama sa'yo, inihanda ko na ang sarili ko sa pwedeng sabihin ng mga tao. Sa lahat ng panlalait, pang-alipustang pwede kong matanggap. Galing sa mga magulang, sa mga kaibigan at kahit sa mga taong hindi ko kilala. Handa na ako. Kaya kahit anong marinig ko, wala akong ibang paniniwalaan kung hindi ang walang kapantay na pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Isang pagmamahal na mas gwapo at mas matangkad pa sa kahit sinong lalaking nakilala ko. At hindi magbabago yan. Magpakailanman. Buti dumating na kayo. Meron kasi kayong bisita eh. Ano yung pamangkin ko, ha? Mami, I'm sorry. Sorry din, anak. Dad, maraming salamat sa lahat, ha? Mami, alam ko po kung gaano po namin kayo nasaktan. Patawarin niyo na po kami. Dad. Sorry din, Iho. Hindi kita natanggap noon. Pero naunawaan ko na lahat ngayon. Ang cute naman ng apo ko. Pwede ko pang kargahin. Kailangan mapabinyagan na ito. At ang susunod natin, ang pagpapakasal niyo dalawa ni Edward. Hindi nagtagal, nauwi rin sa dambana ang pag-iibigan ni na Edward at Cheryl. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko, upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso.
magpakailanman. Edward, bilib ako sa lakas ng loob mo, ha? Pero mo't naligawan mo si Cheryl? Meron din po akong niligawang iba, kaya lang mas marami po yung ayaw sa akin. Pag ganun, Edward, yung naaano ka, nare-reject ka, ano, anong feeling? Self-pity po. Parang wala na ba talaga akong babaeng makukuha? Parang ganun ho yung palagi kong tanong. So hanggang sa nakilala ko po yung asawa ko po, si Cheryl. Nung nakita mo ba si Edward, love at first sight? Hindi po. Hindi, syempre. Paano ka napaibig ni Edward? Kasi naisip ko po, kung meron nga pong mga lalaki na natural yung height, tapos sasaktan naman po ako. Di bali na lang po dun sa maliit, hindi naman po ako sasaktan, tsaka kaya po kami buhay. Tsaka nakita ko po kasi responsible po siya sa bilang panganay na kuya sa mga magkakapatid. Oo. Mabait talaga. Opo. Hindi nang-chichism. Tsaka di naman. Si Cheryl ba naman, nagpatunay din sa yung mabuting asawa? Opo. Kasi nakita ko po sa kanya yung pag-alaga sa mga anak ko. Lalong-lalo sa akin po, kahit po ako ganito. Paano mo natutunan yun, Cheryl? Yung mawala sa'yo yung hiya na yun na ang liit ng asawa mo. Nung una nga po, nahihiya ako. Pero pag iniisip ko naman po yung pagiging responsable niyang ama sa amin, natanggal na po yung hiya ko. Kung yung iba nga na mga tatay nga na lasenggo, hindi nga nahihiya yung mga asawa nila, hindi nga sila kinakahiya. Siya pa, kahit siya maliit, responsible naman siya. Meron ba mga pagkakataon na talagang yung nainis ka dahil yung hindi maganda ang tingin sa inyong mag-asawa? Pumupunta po kami sa mall, pinagtitinginan po kami. Naiinis po ako dun sa mga taong, yung mga may isip na. Pag bata po, maiintindihan ko pa. Pero pag yung mga may isip na po yung tumitingin sa amin ng hindi maganda, lalo na sa kanya, nagagalit na po ako. Mahal na mahal ka pala nitong asawa mo, no? Napakaswerte mo naman. Oo nga. Parang ito nagmana sa'yo, no? Opo. Pero iniisip ko rin po na talagang magkakaroon kasi maliit po ako eh. Ano naman ang feeling mo sa anak mo? Wala po, masaya po ako. Masaya ka pa rin? Kasi ni-request ko din po yun. Bakit? Wala, parang gusto ko rin po kasi magkaroon ng anak na maliit. Ano mga ambisyon niyo sa mga bata? Ano po, yung makatapos po sila sa pag-aaral. Paano ba ang gusto mong trato ng publiko sa inyong dalawa? Sana wag kaming kutsain na yung talagang halos lumubog ka sa kinakalagyan mo. Tao rin naman ako. Kaya lang iba lang yung height ko. Tratuhin din nila akong as in normal na kagaya nila. Congratulations sa inyo. Salamat po. At sana nga ang mga bata mapalaki ng maayos. Opo. Edward, maraming salamat sa inyong dalawa na pinahintulutan yung gamitin namin ang story ng buhay ninyo para magsilbing inspirasyon sa ating mga televiewers na eto na nga, marami diyang mag-aasawa na parehong pangkaraniwan, pero hindi nagkakasundo, hindi katulad ninyo. At sana nga tumagal ang pagsasama ninyo, magpakailanman. Nagpapasalamat din po ako sa unang-una sa inyo po, Tita Mel. Naimbitahan niyo po kami rito, mag-asawa kaming pamilya. Welcome. Sa GMA, at saka sa Panginoong May Kapal, at sa magpakailanman. Maraming salamat po. Bagamat may mga pagkakataong nasasaktan sina Edward at Cheryl sa mga taong naguhusga sa kanilang relasyon, nananatiling matatag ang kanilang pagsasama sapagkat batid nila na ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa laki ng pangangatawan. Hindi man magkapares ang kanilang laki, ang mahalaga ay ang katatagan ng kanilang walang kapantay na pagmamahalan. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman,